thou shalt not commit adultery. My dear brothers and sisters in Christ, adultery is a great sin before God, and it is included in the 10 Commandments given by God to Moses. According to number 7 of the 10 Commandments, thou shalt not commit adultery. God hates adultery. Maigsuon, dako ang kasuko, dako ang kapungot sa Ginoo sa mga tao nga mga bit o makipag-sexual intercourse sa mga tao nga kasado na. Mga igsuon, in committing an adultery, wala lamang kita nakasala at tubangan sa balaod sa tao dinhi sa yuta. Kung dili nakahimo kita og dakong sala at tubangan sa ato ang Ginoo. Mga igsuon, God reminded us to honor the purity of marriage. According to Hebrews chapter 13 verse 4, this verse states that marriage should be honored by all. Kitang tanan, wala exemption mga igsuon. And that the marriage bed should be undefiled. In committing an adultery, we will suffer two kinds of consequences. First, we will be imprisoned. Under Article 333 of the Revised Penal Code, we will be imprisoned ranging from 2 years, 4 months, and 1 day to 6 years. Pait kayo mga igsuon, di ba? In committing an adultery, yes, nabuhat nimo imong gusto. Ni-commit ka og adultery, gisupak nimo ang balaod sa yuta, gisupak nimo ang balaod sa Ginoo. Pero you have to suffer those consequences. Ang lisod mga igsuon ang ikaduha nga consequence. Ngayon kinahanglan nimong atubangon. Mao kana ang pag-atubang sa silot sa atuang Ginoo. Mga igsuon, biblical kana. When you commit adultery, you cannot enter the kingdom of God. When we commit adultery, we cannot enter the kingdom of God. It is biblical. It was stated in the scripture. According to 1 Corinthians chapter 6 verse 9, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Kung kinsa man nag-refer kaning unrighteous mga igsoon, fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, or abusers of themselves. That's why I would like to take this opportunity to discourage those people whose fun is to commit adultery. Stop committing adultery. Abi ninyo mga igsuon, lisod kayo ng hilig mo mga bit. Kani manggong mga bit mga igsuon, magulang ra nagamay sa kanang bulokon. Gibalo mo bulokon, wala gigamit ang utok. Wala nila gigamit ilang utok. Naglisod na gani islag buhi, naglisod ng islag balanse sa ilang relasyon sa ilahang asawa. Nagkuha pa jud sila og lain nga ilang balansehon. Mao na ang mga tao nga kumbaga, kulang og pangutok kanang kusog kayo mga bit. Maigsoon, ang mga tao, especially in social media, makadungog ta og mga comments nga ang mga tao mo comment sila nga ang kana daw mga kusog mga bit is pangit daw. Kasagaran daw sa mga bit pangit. Actually, dili man jud ang naong sa nga bit. Dili man jud ang naong sa tao who commit adultery ang pangit mga igsoon. Kibalo mo anong nahimo siyang pangit siyang gibuhat nga pagpangabit tungod kay ang image niya, iyang reputasyon na daot. Ang iyahang dignidad sa tao nahimong pangit, mao na siya ang pangit, dili ang iyang naong. Mao na nga bisan unsa pa kakagwapo, bisan unsa pa kaitsurahan ang tao, babae man o lalaki. Once he or she commit adultery, mahimo jud ang iyang pagkatao nga pangit. That's why I am encouraging those who commit adultery. Stop doing it. Stop doing or committing adultery. Mga igsuon ang adultery or ang sala ng adultery. Dili ka na makaayo sa atuang kinabuhi. Dili ka na makaayo sa atuang pamilya. Ang sala ng adultery gipahimungtan sa balaod sa yuta. Labaw na sa pulong sa Ginoo. Stop doing it. Stop committing adultery. It is a sin before God. When you commit adultery, you cannot enter the kingdom of God.